Alright mga kashin. So, di pa ako nagsisimula, tumatawa ka na. Huwag ka lang kalma ka lang. Daddy, chill, okay? So, mga kashin, welcome to another vlog. Ngayon mga kashin naman, ang topic naman tayo is full day of eating. So, ano ba yung mga kinakain ko? Kumakain din ako ng wala palang raw ngayon, walang kilawin. So, kasi bawal pa. After show pala yun kasi nga, I'm preparing for a bodybuilding show, which is 3 weeks away, mga guys, in 20 days to be exact. So, Alberta Open. A bodybuilding show tayo. Yung mga ganun, gano'n ka, diba? Gano'n ka. Tapos, Bading ka. wait, parang bodybuilder pala. Iba palang bodybuilding yun, body. Oh, sorry. So, may iba naman tayo. So, yun nga, full day of eating, getting to know Coach Jay. So, paano ba nagkaroon si Cashin? Sino ba kasing gumawa niyan? Hindi naman ako eh. Kaya yung tumatawag sa akin ng Cashin kasi mga Cashin, may tanong dito. Ang lupit oh. Cashin oh, sabi niya. How to be you po? Can I ask a story kung anong mga pader, pagsubok, obstacle, ang pinagdaanan niyo bago po kayo makarating sa pumuhay niyo ngayon? Sabi niya Cashin. Tanong niya pala. Sasagutin natin yan. Pero una mga Cashin, gagawa muna tayo ng kape. Kape! Hindi, pampagising kasi yan, okay? Kagising ko lang mga Cashin and then I'll prepare my food. Okay? So, gawa muna ako na ito. Alright mga Cashin, so ang breakfast natin ngayon ay maputing egg whites pala, hindi iba kasi yon, maputing balot. Bakit may brown na egg, may white naman na egg, ganun mga Cashin, di ba? 300 grams ng egg whites ang bibirahin naman. Kakainin natin mga Cashin, pero kailangan ng kasi mga Cashin, kapag kasi oil yung ginagamit, yung olive oil mga ginagamit nyo. The reason why mas maganda yung mga baking spray mga Cashin, para kontrolado nyo yung calories na tignan nyo mga Cashin ha. Ito lang kailangan mo, shake mo muna. Ganun pala para makita nyo. And then yung pan, whoosh, ganun lang. Okay na yun. Magdi-deep fry ka ba ng egg, ginawa mong fried chicken ha. That one, we need some salt mga Cashin kasi kailangan nyo ng sodium. And then for carbohydrates mga Cashin, sourdough pala mga Cashin. So sourdough, coach, anong difference ng white bread tsaka wheat bread? Ito kasi mga Cashin, full of fiber. Tapos yung white bread naman mga Cashin, it doesn't have any fiber at all. So, at the end of the day naman Cashin, yung calories naman nagmamatter eh. Tsaka kung fiber yung kunin mo Cashin, magbayad ka kasi ng mo. Kaya napuputulan kayo eh. Ay, ibang fiber, internet pala yun. So mga Cashin, instead of getting fiber on the bread mga Cashin, get it sa vegetable mga Cashin. Alukon, barunggay, pinakbet. Kasi nagde-daydream na ako. Malapit na talaga. Pag matapos talaga itong competition ko, mga Cashin. Mga Cashin, drop down to the comments kung ano yung gusto nyong kainin ko after the show ng bodybuilding. So, syempre mga Cashin, kailangan natin i-measure, di ba? Dapat 100 grams. Speaking mga Cashin, if you guys don't know me yet, ang full name ko po is John Lennon Abad Simisim. Alam niyo ba mga Cashin? Pangalan ng nanay ko, tsaka tatay ko. Nanay ko is Len. Tatay ko is John. Kaya John Lennon. Para Cashin hindi tinipid pero tinamad. So, saan ba ako pinanganak mga Cashin? Lumaki po ako sa Pilipinas. I grew up mga Cashin sa Magnuang, Calagip, Ablan, dyan sa Batac City. Bakit naman ang dami? Bakit ang dami kung NPA. Di mga Cashin. So, I'll tell you this. I came from a broken family. Alam niyo mga Cashin, it's okay. For me mga Cashin kasi dati, di ko siya masyadong, parang wala lang ba? Kasi akala ko normal yung gano'n. And since palipat-lipat nga ako mga Cashin, my first struggle is that I never felt the sense of home. Kasi mga Cashin, syempre, kung saan-saan ako tumitira, di ba? Kaya para sa akin mga Cashin, para bang na-force ako na mag-mature faster. Maybe that's the reason why mga Cashin na kaya kong mag-risk or I have the guts to take the risk to go to other places. Kasi mga Cashin, di ko alam Cashin, nakalamlam po nga kami di ubingak eh. Wala ako palagi sa bahay. Maybe that's the reason why homesick somewhat kinda don't apply to me. Yun mga Cashin, that was my first struggle. Kaya mga Cashin, I don't even know
kung mag-i-stay ako dito sa Calgary. Because again, I want to move places to places. And the reason why I want to do that, mga kasing, is I find the opportunity to grow in different places. I don't know if it makes sense, mga kasing. So parang kayo, kung nasa Pilipinas kayo, mga kasing, I know it's hard right now. Alam mo kung bakit alam ko? AI ako, di ba? Alam ko i-yarn. Tawag niyo sa akin, Chat GPT. Galing na. Paano ko naisip yun? So yung mga kasin, 300 grams of egg whites. Kasi wala akong beef ngayon, mga kasin. Supposed to be, I'm gonna eat beef for my breakfast, pero wala eh. Hindi ko hawak yung beef ngayon. Sino ba kasing may hawak ng beef na yan? Kasi di pa ako nag-grocery. So yun naman yung gagawin natin next na vlog. Grocery shopping with Cots J. Yan mga kasin. So that is $291. Sa university naman mga kasin, nag-aral po ako sa Mariano Marquez State University. Ang tinapos ko po doon mga kasin is tourism. So, next naman na lesson ko mga kasing is that nung pupunta na ako sa Manila mga kasing. Kasi ganito yon. Nung kakatapos ko lang graduate mga kasing, syempre, di ba mga kasing, sabi ko sa inyo, suma ako. Baka di nyo alam yon, suma na ako. Salita ng salita. Biro lang. After graduating, my first job mga kasing is a marketing professional sa Toyota. Di ba? Ang sarap pakinggan. Marketing professional. Nagbebenta ako ng sasakyan mga kasin. Yun. 3 days after the graduation, dumiretso agad ako sa training sa La Union mga kasin. Pigar. Gimos. Kariset. Kasi ba't ganito nakadiet ako eh. Yun mga kasin, I trained there. Then bumalik po ako sa San Nicolas. Then mga kasin, 6 months. 6 months ako doon kasi hindi ko kinaya. First time ever mga kasin. Na-depress ako. Bakit? May pera naman eh. That is when I realized that money is not everything. Kasi may commission. Mataas yung commission mga kasin kapag nakabenta ka ng sasakyan. Hindi pala mga kasin, yung pera pala, it's a tool mga kasin, don't get me wrong. We need money mga kasin, but the love of money is the root of all evil. Love of money mga kasin ha. Sabi ko kasin, may pangarap ako Yung pangarap na yun kasin, di ko pa alam kung ano yun. Di ko pa talaga alam mga kasin. So, struggle mga kasin is that you don't know what to do. That's why mga kasin, kapag nasa 20s kayo, it's okay if you don't know what to do. Ang buhay kasi mga kasin, you learn as you go. Hindi naman katulad ng mga kasin, wala namang manual yan eh. Wala namang instructions how to live your life eh. But mga kasin, eto yung sasabihin ko sa inyo. Nag-resign ako, di ba? Alam mo sabi ng karamihan, ba't ka nag-resign eh? Ang ganda-ganda na ng mo doon. May commission ka doon, tapos may ganito. But I'm not happy, mga kasin. Hindi nga, ayoko nga eh. Pinta kayo may suraw. Kayo na dito, kayo na yung pogi para kayo na mamuhay, di ba? Ayoko sa mga kasin, sabi ko, well, I quit. I went to the provincial government of Ilocos Norte. Nag-work ulit ako doon mga kasin. Ngayon, the reason why I went there mga kasin kasi I like the idea na nakakapag-inspire ka ng tao. You can talk to people. Kasi mga kasin, ang handle namin doon is yung mga scholars. Yun, yung nag-i-interview kami ng mga bata na nangangailangan ng scholars if they are qualified for the scholarship. So yun mga ganun mga kasin. Ngayon, ginagawa namin doon mga kasin, pumupunta kami municipalities to municipalities, schools to schools. I like that idea. Ngayon mga kasin, may na-interview ako isang bata. Alam mo, na-realize ko doon, I am so fortunate mga kasin. He doesn't know his parents. Hindi niya alam kung kailan yung birthday niyan. Sabi ko, ako broken family lang. Eto, walang pamilya. Sabi ko sa sarili ko, if this kid is so happy with what he has, and I should be. Ano mga kasin, naiiyak ako. Makatakiak kasi ko ka lang. 2,000 years later. Alright, Kashin, I'm back. So, mga Kashin. So anyways, mga Kashin, going back to the topic. Ngayon mga Kashin, nakagraduate na yun. I think engineering yung kinuha niya. Mga Kashin, kung yung batang yun, kinaya niya. Paano ba kaya tayo? We're like full of resources. Lalo na mga Kashin, kapag may nagpapaaral sa atin, huwag niyong sayangin yun. Hindi, Kashin, kasi ako, mas okay sa akin yung diskarte kaysa diploma. Tado! You can get your diploma, mga kasin, while dumidiskarte ka sa buhay. Okay? Kasi sa panahon ngayon, mga kasin, lalo na dyan, kahit nga rin dito, mga kasin, you at least need some foundation. And that foundation, mga kasin, is knowledge. And if you have knowledge, mga kasin, hasain mo yun, mga kasin. Talagang patalamin mo yun, mga kasin. Kasi yung knowledge mo, mga kasin, if you apply that, it's called skills. And guess what? Pag maganda yung pundasyon mo, hindi magigiba, hindi ka naman magpapatayo ng bahay tapos bubong agad, di ba? O kagat mo muna. Nagsarang sangin kasi. And then mga kasin, parang gusto ko mag-change venue. Okay, 1, 2, and... Oy! Kasin, di ba? Pumunta na ako ng Maynila. Bakit naman ako pumunta ng Maynila mga kasin? Kasi mag-aaral ulit ako. Di ba nga sabi ko sa inyo mga kasin,
I like learning. Gusto ko yung natututo ako mga kasin. And sa school kasi mga kasin, I'm more of application ba? Kumbaga mga kasin na mas natututo ako pag napipressure ako. The reason why I went to Manila mga kasin is to study American Council of Exercises kasi gusto kong i-pursue yung fitness career ko. Bakit naman fitness? Ewan ko din eh. I just love training mga kasin. I want to pursue it as a career. Ngayon mga kasin, yung classmate ko, isa doon, sabi niya sa akin, gusto mo ng trabaho? Sabi niya sa akin. Sabi ko, klaseng trabaho yan. Baka naman Siyempre, baka kasi wala pa akong kilala sa Maynila dati eh. Tapos yung accent ko, ganito pa. Kahit anong trabaho, anuin ko yan. Ganun pa ako magsalita dati, mga kasin. So, tinanggap ko. And then December, mga kasin, December 25th, sabi sa akin ni Ma'am Mitch, "Hey John, interviewin ka namin January 8 ng 2019. Nag-ask ako kung pwede online kasi, di ba kasi Ilocos ako, 8 to 10 hours away yun. Tapos in-interview ako ni Ma'am Mitch, yung manager dati, sabi niya, "Why should I hire you?" Tapos sabi ko, "Because you're hiring." Hindi, biro lang, hindi na ako natanggap. So ang sinabi ko mga kasin, "Ma'am, di naman po ako to travel ng 8 or 10 hours, balikan, just to get this interview." And yun, mga kasin, natanggap ako. Eto na yung struggle ko, mga kasin. Pumunta ako doon, wala akong kilala. Wala akong tutuluyan. So, ang ginawa ko, nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko sa Ilocos kung may kilala sila sa Maynila. Naswertehan ko, mga kasin, na si Kuya Windel. Yun, mga kasin, nakad ko Makati to San Juan. Siyempre, mga kasin, ang layo. Tapos, etong katrabaho ko, mga kasin, si Nelson. Kasi wala akong damit, mga kasin, wala akong masyadong gamit. So, nagpaalam ako kay Kuya Windel. Sabi ko, "Kuya Windel, may nakita na po akong tutuluyan." Pero wala. Ang ginawa ko, mga kasin, since maganda yung gym, maganda yung CR tsaka storage, mga kasin, I slept there for, I don't know, man, a couple months. And then, doon na kami natutulog, mga kasin, natutulog ako sa gym. Alam ng mga trainers dyan, especially sila James, Nelson, sila Pondang, sila Coach Techi. Alam nila yan, ang di lang may alam yung manager namin. Kasi, kasin, bawal matulog doon. Lahat ng mga gamit ko, kasin, nasa locker. Ginawa kong sarili kong wardrobe yon. And then, natutulog kami sa gym, mga kasin, mga isang taon din yun. And then, that is how I built my fitness career. And then, mga kasin, after 8 or 9 months, tinagurian akong personal trainer of the year, mga kasin, because I sold 2.2 million pesos worth of personal training. Bakit ko naman nagawa yon? I don't know. Di ba nga, mga kasin, sabi ko, everything happens for a reason. Kaya siguro ako napunta sa sales, mga kasin, para matutunan ko paano ibenta yung sarili ko. Wait, what? Hindi ibenta yung sarili. I mean like, to sell my services para i-sell ko kung ano yung skill set and knowledge ko. And at the same time, the reason siguro, mga kasin, kung bakit ako nagtrabaho sa Provincial Government of Ilocos Norte para ma-enhance or mahasa kasin yung speaking skills ko, yung communication skills ko, di ba? Maybe that's the reason why. I don't know. I just did it. And guess what? Who helped me with that? Him. Siya, kasin. Never niya akong pinabayaan kasin ni minsan. And then, nakahanap na ako ng lugar, which is apartment. Kasi medyo afford ko na, mga kasi magkaroon ng apartment eh. And then, mga kasin, nag-COVID. Nag-COVID kasi napauwi kami. Pero, ang hirap umuwi nun, mga kasin, di ba? Lahat naman tayo, nagkaroon tayo ng parang sort of depression nung nagka-COVID. Doon ako napaisip, mga kasin. Kasi bumalik pa ako ng Manila. After like a year, wala akong trabaho noon. Doon na ako nag-start mag-online coaching, mga kasin. But again, everything happens for a reason. Para sa akin ito, mga kasin, kung hindi nag-COVID, mga kasin, edi sana may panlasa pa rin ako ngayon. Ay, yun po yung nag-udyok sa akin para mag-abroad. So, with the help of my grandmother, mga kasin, and my parents, I am fortunate enough, mga kasin, na yung tita ko na nasa Canada, tinulungan niya ako paano magproseso ng papel para pumunta dito. So, I did the work, mga kasin. Nagpasa ako ng mga papel. And then, nag-IELTS pa ako, English Proficiency Exam. Kasin, 3 beses akong bumagsak doon, kung alam nyo lang. Bad trip na IELTS yan, mga kasin. 3 beses. And then, mga kasin, after long waiting, processing, and all of that, na-approve ako ng visa ko. Then, I came here in Canada. Ngayon, mga kasin, akala nyo, pag nandito na kayo, okay na kayo, no? No. That's not how it works, mga kasin. Pag nandito kayo, start from zero. Because again, it's the same thing. You don't have connection, you don't know anyone. So, nung nakapunta na ako dito, mga kasin, ito yung school ko, mga kasin, 8 a.m. pasok ko. And then hanggang alas 3 yon. Ang kinuha ko naman dito, mga kasin, is personal training. So, under ako sa Canadian Society of Exercise Physiology, and I went to the University of Mount Royal. It's a 2 years diploma. Sa gym na ako nagtatrabaho noon, mga kasin. Pero hindi yun yung una kong naging trabaho. Ang una kong trabaho, mga kasin, ito, nandyan ako, mga kasin, yung ginagawa ko, nagkukuskus ako ng kubeta. Ganun kasi talaga dito, mga kasin, you start from zero. And then, mga kasin, syempre, naghanap-hanap ako
Pumunta ako dyan, nag-explore ako ng mga options, go to the internet, nag-search ako ng mga job opportunities. So, natanggap po ako sa Mount Royal University Recreation Center. Ang ginawa ko doon mga kasing, front desk. Nagpo-fold ng towel. Yan yung mga ginagawa ko dati mga kasin. Hindi pa ako personal trainer dati doon. After nun kasin, akala mo isa lang trabaho, meron na namang trabaho mga kasin. Magsha-shovel ka ng snow mga kasin. Hanggang ano yun alauna yun. Ang sakit sa kamay boy. Ang lamig eh. Yun yung mga experience ko dito sa Canada. Ngayon, life was about to get better mga kasin nung nakilala ko si Boss Amo. Fast forward mga kasin, after to graduate mga kasin and then got my certification, pumunta na ako sa clinical. Doon kasin yung gusto ko talagang gawin. And then mga kasin, graduate na ako. I got my certification mga kasin which is this one, Canadian Society of Exercise Physiology. Kaya nga sabi ko mga kasin, hire me. Ako ang pinakamagaling, di ba? Pag ako lang mag-isa, syempre, And then nagtrabaho na ako sa clinical, where I train people with neuro problems, cerebral palsy, yung mga may issue mga kasin sa tuhod, anything. Yun kasin yung ginagawa ko, hindi po physical therapist. What I do mga kasin is that when the physical therapist is done with the rehab, pinapasa sa akin to strengthen. Ngayon, sabi ko kasin, is this it? Alam mo kasi mabilis ako manawa especially sa if I can't see growth or potential mga kasin na mag-grow sa bagay na to, I leave, I move on. Ganun talaga ako mga kasin. Nag-resign ako mga kasin and I pursue this business. And sakto mga kasin, yung social media ko nag-pop up. Alam niyo ba kasin kung bakit? It's because of saying, okay na. Doon ako sumikat mga kasin and then empanada and stuff like that. And the reason why gustong-gusto nyo yun mga kasin because you guys can resonate with me. Because again mga kasin, you and me, we're the same. I am not special mga kasin, okay? Kasi bugoong runs into my freaking veins mga kasin. I'm Ilocano, full-blooded Ilocano. And then, I started my business, which is J Physique Coaching and Media. Again, I'm so grateful for what I have. I have 100+ clients right now mga kasin, online, and I do have 26 in-person clients. The reason why kapag nakakakita tayo ng kunwari malaki yung katawan, anong sinasabi mo? Maliit titi niyan. Ay, ba't kasi ganyan kayo? Tado! Di ba pag may nakita tayo na ganun, somewhat mga kasi nakikita natin, we kind of respect it. May nakikita tayong something. Alam niyo ba mga kasin, why nagawa ko tong lahat ng mga to? Papakita ko kasin, i-unlock natin tong bagong karakter na to. Tignan niyo to Boom! Oy! Si Boss Amo. Mga kasin, the main reason why I have what I have right now is because of her. Alam niyo kung bakit mga kasin? Kasi ako, maganon ako. Magasto ako. So what do you think, my love, is my biggest struggle here in Canada? I think when we first met, you had like a few struggles with how you spent money. Narinig nyo yun mga kasin? Kasi nga mga kasin, I don't know, growing up sa atin, ang alam lang natin mga kasin is sa sahod, ipon, save money, tapos hindi natin alam mag-invest. Yun kasi mga kasin, hindi natin natutunan yun growing up. We just know na kapag may pera tayo, handaan, ganito, bayad, di ka pa nga sumasahod na utang mo na. Tapos babalik mo sa katapusan. Yun kasi mga kasin. But since mga kasin, I have my own business now, siya na nagmamanage ng aking finances. Like, what did I learn, my baby? What did I learn from that? I think you learn to really reinvest into your own business. So like, for example, that can be like time or like, for example, like there's two types of investments. There's like stocks, that kind of investments, or you invest like your own time into your own business. So like in this case, that's like a brand new camera, which is for like making content and stuff. But I mean, that is good for your own business too. Yeah. Time is money. Mga kasin, don't be afraid. Kapag may hihingi sa inyo ng libre when it comes to your services, don't. Unless mga kasin, syempre parents mo yan, syempre magbabalik ka din naman mga kasin, di ba? So the thing about the rules in business mga kasin, if you want to stay in business mga kasin, dapat don't let your emotions mix with business kasi hindi yan mag-work. Sino ba nagturo sa akin nun? Siya. And then yung AirPods niya din kasi sila maraming negosyo. That's why mga kasin, gusto ko ring i-adapt yon how to scale the business. And by the time mga kasin na nandun na ako sa financial stability, mapapag-retire ko na rin yung magulang ko. Yun din yung gusto ko. Kasi sino ba naman may ayaw nun mga kasin, di ba? Before you can help someone mga kasin, you gotta help yourself first. Right, bossing? Yeah. Like you need the jam before the bread. Ooh, the jam before the bread. Paano kayo nagkakilala ng bibi mo? Makikichismis lang ako. How did we met? We met at MRU Gym. Oh. That's where he used to work. Uh-huh. And then I was just a normal person. I just wanted to use the hip thrust machine. And
by coincidence, he was using the machine. Baby, that's not a coincidence. We're meant to be. Okay. Tapos sabi ko, di pa ako nagsisimula kasi cute eh. So sabi ko, sige, sa'yo na. Ikaw na lang, ako na mauna. So doon po kami nagkilala. Kasi mga kasin, tignan nyo first, because of fitness, nandito ako sa Canada. Second mga kasin, because of fitness, I met this lady over here, the love of my life. And fitness mga kasin is now my business. Alam nyo ba mga kasin, yung fitness kasi is the mindset. If you apply that to the career that you wanted, discipline, patience, sa tingin nyo ba hindi mag-work? Tapos siguro mga kasin, akala nyo, na-figure out ko na lahat. Baby, do you think I've figured everything out? No. Kasi pag alam mo na kasi, ano pa yung thrill nun? Diba? Because life is something that you learn as you go. Diba nga? Walang manual yan. Walang instruction kung paano ka mamuhay. That's why you gotta live your own life. Kahit tanong nyo to, baby, do you think I figured it out? No. How many times I've cried because I don't know what to do? If I had $1 for for how many times you cried, I'd have $10. Mga kasin, umiiyak ako kasi I struggled so much mga kasin and she comforts me mga kasin. Yes. Pero alam mo kasi to, instead na pinipigilan niya akong hindi, okay lang yan. No, she doesn't do that. Whenever I'm facing problems, this is what she say. You're J Physique, right? Period. He is J Physique. Stronger than excuses. Damn. So yun mga kasin, she motivates me a lot. Was it like 2 years ago or a year ago when I told you that, baby, look at this, I'm on 100K now, followers. Mga kasin, alam mo yung sabi niya? Oh, that's good, baby. And I was like, you're not surprised? Yeah, I'm not surprised. It's not surprising because I knew he was gonna get there, and he's gonna get even more. Period. Stronger than excuses. J Physique. Join coaching today, or else. And it doesn't matter mga kasin, whatever other people say, if there's one person that believes in you, you can do it. So last one, yung tanong, ano daw ba yung success para sa akin? Mga kasin sa akin, success is where building a meaningful life. Kasi yes, we need money. The love of money is the root of all evil. Love of money, but you need money, mga kasin. You use that as a tool for you to become comfortable in life. Success for me, mga kasin, is freedom. Freedom to live how I want to live my life. You know, mga kasin, like owning your life. Yung sasabihin mo talaga, akin to eh. This is my life. And you don't have to prove anything to anyone. Yun yung gusto ko, mga kasin. So yun, I'll see you guys in a bit. Alright mga kasin, so I just finished working out, leg day mga kasin. So ito yung kakainin natin, 100 grams of white rice. Tignan nyo 100 grams kasi no, ang liit. Tapos 150 grams of chicken breast. Ngayon mga kasin, so siya kasi yung nagpre-prepare mga kasin ng pagkain ko. Pinapadali niya yung buhay ko kasin, no? Yun mga kasin, so she's preparing my food for tomorrow. So kakainin na muna natin to mga kasin, tapos mamaya ka sa akin, ha? Ayoko! Yun, it's 8. Mga kasin, 8 p.m. na. This is not the last meal. Meron pa tayong last meal mamaya. And then we're gonna go for a walk. Lalabas tayo kasin kasi we need to complete our steps. 15,000 steps kasi yung kailangan natin i-accomplish every single day. Yeah, I'll see you in a bit mga kasin. Alright mga kasin, we're back. Ano mga kasin, so we did 35 minutes of walking outside kasi naglakad na lang kami mga kasin to Walmart. So bumili kami ng strawberries for later because my lady over here, she's gonna make me my dinner. And mga kasin, asparagus. Yan yung kakainin natin mamaya. So she's gonna make that and then 100 grams of chicken again. So yun mga kasin, that's gonna be the end of the vlog. Sana may natutunan kayo. Kasi mga kasin, if I can do this, you can too. And I think mga kasin, ang purpose ko ngayon is tell you to inspire people that if I can, you can too. Okay? Keep living that dream. Try your best mga kasin to achieve that dream. Because the thing is, the only time that you fail is if you stop trying. So keep freaking trying. Stronger than excuses. Okay mga kasin, nahihilo na ako kasi gutom na naman ako. That's gonna be the end of the vlog for today. And I'll see you again next time.